ay tumayong muli. At buksan po natin ang ating po mga Bible sa Psalms 128. Basahin po natin muli, responsive reading, verses 1 to 6. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 6. Patay ka lang ito. Okay, nakita na po ba isang malakas at masaya? Amen? Amen. Verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Verse 2 kayo po. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and shalt be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Verse 4. Behold, thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Verse 6, all together, ready, read. Yet thou shalt see the children's children, and peace upon Israel. Tayo po lahat ay muko pumikit, tayo po ay manalangin, dakilan Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan katapatan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng kadakilaan na inyo po ginawa sa aming pong buhay, sa mga biyaya na patuloy na sumasagana. At salamat din po aming Diyos sa maghapon na kami inyo pong iningatan, sa bawat araw na kami po ay iniingatan, sa naman po kami pumunta. Salamat po Ama. At sa gabi nito kami po ay sama-sama na lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa namin sa iyo. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu, pakalinisin mo po kami, pakalinisin mo po Ama ang aming pong puso at isipan. Nawa, matanggap namin po ng may kagalakan ang inyong po banal na salita sa aming pong mga puso, at ito po yung aming pong bakunin sa bawat sandali ng aming buhay. Alalahanin po namin ito at tulungan mo po kami na ito po yung aming pong may apply sa aming pong buhay. Dalangin ko po sa gabing ito, kagalingan po ng mga kapatiran na mayroon po mga karamdaman, Brother Jason, Brother Abel, and then Pastor Melo. Dalangin ko po aming Diyos na sila po ay inyo pong lipuin, inyo pong makapangyarihan kamay. Doon din po si Brother Luis na minsan ay naninikip ang kanya pong dibdib. Dalangin ko po na patuloy mo pong igawad sa kanila ang kalakasan, kalusugan, kagalingan po sa kanila po mga karamdaman. Salamat po Ama na ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot, at ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling sa karamdaman ng bawat isa. Nawa po Panginoon, patuloy ka namin purihin, sampahin sa Espiritu at katotohanan, at dalangin ko po ang mga kapatiran na mga nanlalamig. Nawa, ibalik mo po sila sa paglilingkod, mag-ilig po sila muli. At muli, igawad mo po sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sabi po ng verse 1, mga kapatid, mga minamahal, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. So dito po natin kukunin ang mensahe ng ating pong Diyos ngayong gabi, how to be blessed or how to be blessed. So paano ba magiging mapagpala? So yun po yung title ng mensahe po sa atin. At una ay atin po muna natin aalamin ano ba yung salitang blessed na sa Tagalog ay mapalad. Ang mapalad ba ay yung taong mayroong magandang sasakyan? Yun ba yung mapalad? Ang mapalad ba ay yung taong mayroong magandang tahanan? Yun ba yung mapalad? Ang mapalad ba ay yung taong maraming mamahaling damit? Yun ba yun ang sinasabi dito mapalad? Ang mapalad ba ay yung taong mayroong mamahaling relo? Ang mapalad ba ay yung taong madaming girlfriend? Diba? So mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng salitang blessed? Kasi minsan, nami-misinterpret po ng mga tao. So, ang blessings, yung mga material na bagay, it follows na lamang po yun. Na parang yun po ay consolation prizes na lamang po sa mundong ito. Pero ano ba yung salitang blessed? Ang blessed po, ayon sa Merriam-Webster, blessed, ito po ang ibig sabihin po nito, sit apart. Sit apart, ibig sabihin talagang ikaw ay ibinukod na.
or worthy of veneration, na ikaw ay karapat-dapat sa isang paggalang by associations with God. So, ibig sabihin po, yung blessed, mapalad ka, na talagang ikaw ay ibinukod na sa gawain ng Panginoon, na ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Yun po ang sinasabing blessed, na mapalad, na ikaw ay talagang tumatanggap ng paggalang ng maraming tao, sapagkat aanhin mo ang kayamanan sa mundong ito, kung hindi ka naman iginagalang, nire-respeto ng maraming tao. Diba? So yun po ang ibig sabihin po ng salitang blessed, consecrate, holy. Talagang ikaw ay nasa gawain ng Panginoon na inilalaan mo yung oras mo, panahon mo sa paglilingkod sa Diyos. So yun po ang blessed. And then, ang blessed, ang ibig sabihin pa po nito, to furnish freely or naturally with some power, quality, or attribute. Na ang ibig sabihin po nito, na talagang ikaw ay in-equip ng Diyos. Na ikaw ay talagang nagiging kagamit-gamit sa gawain ni Kristo. So, to furnish freely. And then, kung ikaw ay kagamit-gamit, sabi nga dito, with some power, quality, or attribute na ang Diyos ay magkakaloob sa iyo ng mga katangian na dapat mong taglayin. So, yun po ang salitang blessed. Kaya ang pagiging blessed po, ang pagiging mapalad, hindi po ito yung pagkakaroon mo na magandang sasakyan. Meron ka nga sasakyan, pero ang dami mo namang utang. Kaya pala lagi ang bilis ng takbo mo eh. Kasi ang daming humahabol sa iyo. Diba? So yun po yun. Na hindi po ito yung pagkakaroon natin ng maraming damit na mamahalin or mga alahas sa ating katawan. Hindi po yun. Hindi po ito yung pagkakaroon mo talaga ng isang magandang bahay. So, meron binanggit po dito. Tingnan muna natin sa Proverbs 22 or Proverbs 10 verse 22. Tingnan nga natin kung diyan kakamali. 22:10 na lang. Okay, 22 man. Tingnan po natin ating pong Bible, Proverbs chapter 10, verse 22. Tingnan muna natin, ano? Tama ba? Blessings, yan. The blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So, ibig sabihin po, yan po, yung blessings na tinutukoy po diyan, yan na po yung mga material na bagay. Amen? So, yan po yung mga material na bagay, and it follows po yan. It follows na lamang po yan. Kung ikaw ay talagang nasa gawain ng Panginoon. Ganun pa man, kung wala ka mang material na bagay, so hindi pa rin natin pwede sabihin na hindi ka mapalad. Amen? Hindi natin pwede sabihin na hindi ka pinagpala. Sapagkat hindi po material na bagay ang basihan ng pagpapala ng Diyos na parang hindi ka sabihin ikaw ay mapalad. So mga kapatid, how to be blessed? Una, titignan po natin ang talata ng Psalms 128 verse 1. Sabi po dito, blessed is everyone that feareth the Lord. So, how to be blessed? Fear God. Magkaroon po tayo ng takot or ito yung respeto, paggalang, pagmamahal sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin po ng salitang fear. Hindi yung ikaw ay takot na parang ayaw mong makita ang Diyos. Hindi po yun. Na ikaw ay takot na talagang umiiwas ka. Hindi po yun. So, ang fear na tinutukoy po dito yung reverence o yung pagmamahal, pagrespeto, paggalang sa Diyos. So, kailangan po magkaroon po tayo ng paggalang, pagmamahal, respeto sa ating Diyos. Yun po ang sinasabi ditong fear. Na kung ikaw ay may takot, may paggalang, pagmamahal sa Diyos, unang-una, mapalad ka. Bibigyan ka ng Panginoon ng knowledge or apprehension. Ang sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 7, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Napakahalaga po ng knowledge mga kapatid. So ito nga po yung lagi kong hinihingi sa ating Diyos, knowledge at wisdom, sapagkat tunay na mahirap po ang magkamali sa mga desisyon. Diba? Kaya mapalad ka kung ikaw ay binibigyan ng Diyos ng knowledge. So, knowledge muna. Kailangan natin ng knowledge bago tayo bigyan ng Diyos ng mga material na bagay. Sapagkat tingnan nyo po, yung maraming tao, nung pinagkalooban ng Diyos ng material na bagay, nawalan sila ng oras, panahon sa Diyos. Di ba? At nung nagbinigyan sila ng Diyos ng material na bagay without knowledge,
So, anong nangyari sa mga material na bagay na ito? Hindi nila na-manage ng ayos at madaling nawala sa kanila. So, napakalaga po magkaroon tayo ng fear sa Diyos upang tayo po ipagkalooban ng apprehension or knowledge. So, yun po yung kahalagahan ng knowledge. Kasi kung marami naman tayong material na bagay, sagana tayo sa material na bagay, pero hindi natin alam how to handle it, di ba? Kung paano natin ito hahawakan or paano natin ito i-manage, madali din itong mawawala sa atin. So, fear God upang tayo po ay maging mapagpala. Upang tayo po masabing mapalad. So, kailangan po natin magkaroon ng respeto, paggalang, pagmamahal sa ating Diyos. At ikaw ay magiging blessed. At tatawagin kang blessed is the man. So, yun po mga kapatid, na blessed is he. So, kaya talaga sana tayo po ay makita sa atin yung ating pagkatakot sa Diyos. Maraming tao ngayon hindi na talaga takot sa Diyos, hindi na gumagalang sa Diyos, hindi rumerespeto sa Diyos. Kasi talagang talamak ang kasalanan sa ating panahon ngayon. Talamak ang kasalanan sa mundong ito. Kaya sana kung ikaw ay Kristiyano, sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil. Kung meron man sana mga parada ng mga talagang Halloween party, talagang mga parada ng mga nakasuot ng mga costume na vampira, di ba? Costume ni kamatayan, costume ng mga mangkukulam. Huwag natin panoorin yan. Abstain from all appearance of evil. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung pagkatakot sa Diyos. So fear God upang tayo po ay maging blessed. Pangalawa, sabi po ng Psalms 34, tingnan po natin ang ating pong Bible. Psalms 34, verse 4. Sabi po dito, kapag ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ka lamang bibigyan ng Diyos ng knowledge, kundi pangalawa, bibigyan ka din ng Diyos. Sabi po, I sought the Lord, and He heard me. Hinanap ko ang Panginoon, ako'y dininig niya, and delivered me from all my fears. So maraming tao ngayon, ang daming kinatatakutan. Diba? Kinatatakutan ng iba na yung kanilang pagtanda. Kinatatakutan ng iba, mawalan ng trabaho. Kinatatakutan ng iba, hindi makatapos ng pag-aaral. Kinatatakutan ng iba, yung mawala ng pera. Diba? Salamat sa Diyos. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos na nakabayad po at na napunan yung halagang 7,000 po kanina. At kaya ako po ay nagmamadaling umalis kanina doon sa house blessings. Kasi ang habol ko nga ay yung bangko. Kasi half day lamang daw. So, salamat. Ang Diyos ay nagpo-provide. At mahirap talaga kapag mayroong iniisip. So, yun po. Na dito po, titignan natin, makikita po natin sa talatang ito, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. So, pangalawa, kung ikaw ay may takot, paggalang sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, bibigyan ka ng assurance. God will give you assurance, katiyakan. So, aalisin ng Diyos yung mga bagay na kinatatakutan mo. Bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan. So, magiging mapalad ka kapag lagi kang panatag. Kasi yung ibang tao, meron nga silang sasakyan, pero laging may bumabagabag sa kanilang puso. May bumabagabag, may gumugulo sa kanilang isipan. Diba? Judith na naman, saan nakukuha ng pambayad sa sasakyan ito? Diba? So, Judith na naman, ang laki ng bill ko sa kuryente. So, yun po yun. So, malaki nga ang bahay, malaki din naman ang bill sa kuryente. Ang mahirap, maliit na nga ang bahay, nangungupahan, malaki pa rin ang bill sa kuryente. Yun ang mahirap, ano? So, mga kapatid, mga minamahal, bibigyan po tayo ng Diyos ng assurance na talagang magiging panatag tayo, magiging mapayapa ang buhay natin. So ito po ang sinasabing mapalad, blessed. Hindi po yung pagkakaroon ng maraming material na bagay sa mundong ito. So, salamat na talagang sinasabi ko nga po sa inyo. Wala man akong magandang bahay, diba? Wala man akong magandang sasakyan. Pero para sa akin, sinasabi ko sa inyo, mapalad na rin ako.
Yung mga kasama ko, yung mga godly people, yung nakaka-fellowship ko sila, mga godly people, at ako ay napalayo na doon sa mga ungodly people. So masasabi ko, isang napakalaking pagpapala na po yun sa buhay ko. At isang napakalaking pagpapala, blessed, yung nagkaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit. Kasi ang sasakyan, ang bahay, nasisira. Ang pera, nauubos. Diba? Ang kagandahan, kagwapuhan, ay tumatanda, naglalaho, nawawala. Pero yung biyaya ng Diyos, na buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyakan ng langit, ay talagang pang walang hanggan. Kaya tayo, mga kapatid, mga minamahal, we are all blessed. Tayo lahat na nandito ngayon, tayo mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo kung lahat ay mapalad. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana mawala sa atin yung inggit. Di ba? Kung mainggit ka, sana ay gawin natin in a positive way, hindi sa negative. Na kung ikaw ay mainggit dahil meron silang kotse, abay, mag-aral tayo ng maayos, ipasa natin ang ating mga grades, at tayo ay humanap ng magandang trabaho upang balang araw magkaroon tayo ng magandang sasakyan. Kung tayo naiingit na mayroon silang magandang bahay, ay tayo din po ay magtrabaho. Humingi tayo sa Diyos na bigyan tayo ng magandang trabaho. Di ba? Upang tayo balang araw ay magkaroon din ng magandang bahay. So mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo dapat mainggit. So kung wala man tayo magandang bahay, wala man tayo magandang sasakyan, tingnan natin ang mga biyayang ito sa atin ng Diyos na tayo ay ligtas, tayo ay palangit, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. So mapalad kapag mayroon kang contentment. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung nagsuko ako ng buhay, nung na-realize ko na mayroon akong buhay na walang hanggan, hindi ko na hinangad pa ang yumaman sa mundong ito. Lagi ko yung sinasabi, hindi ko na hinangad pa na yumaman sa mundong ito. Sapagkat yung buhay na walang hanggan, hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Diba? Kaya ganun pa man, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na dito nga po ay nakakabayad pa rin ng monthly. Diba? So, kausap ko kanina, chat sa akin ni Brother Arnold, Pastor, half day lang ang bangko ngayon. Ay naku, patay, nakalimutan ko. Half day nga lang pala. Hindi ko natanong ang bangko nung ako'y nagbayad ng Friday. So yun po. Kaya kanina ay naghagila pa rin po ako. So mga kapatid, mga minamahal. Pangalawa, how to be blessed. Sabi po ng verse 1 pa rin ng Psalms 128 verse 1. Balikan po natin ang verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. So walketh, mga kapatid, mga minamahal, ito po yung talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, to be blessed, follow God. Sundin mo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Huwag mo siyang suwayin. Diba? Huwag mo siyang susuwayin. Huwag mong hindi susundin ang mga utos ng Diyos. Huwag natin laging sasabihin na okay lang, maunawaan naman ako ng Diyos. Okay lang, mapagmahal naman ng Diyos. Maintindihan naman ako ng Diyos kapag wala ako sa bahay, kapag araw ng linggo. Maintindihan naman ako ng Diyos kung hindi ako ma-attend ng prayer meeting. Naintindihan naman ako ng Diyos na ako'y pagod kung bakit hindi ako nakakapagbasa ng Bible. Naintindihan ako ng Diyos na ako'y pagod kaya hindi ako nakakapag-pray. Ito na lamang ba lagi natin sasabihin sa Diyos na ako'y naiintindihan na ang Diyos ay pag-ibig? So mga kapatid, mga minamahal, if you want to be blessed, kung nais mong maging mapalad ka sa buhay mo, we need to follow God's will. Sundin po natin yung kalooban ng Diyos na talagang huwag natin pabayaan ang pagsamba. Huwag natin pabayaan ang ating prayer time. So huwag natin pabayaan yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos na sana araw at gabi nandoon nag-aaral tayo. Pagkagising sa umaga, nagpe-pray tayo. Pagkagising sa umaga, nagbabasa tayo ng Bible. So magiging mapalad ka kung ito po ay ating talagang gagawin. Kaya talaga sinasabi ko po sa inyo, simula nung itinuro ito sa akin,
ni Pastor Sosa ang mga salita ng Diyos, na ito'y utos ng Diyos, magbasa ng Bible, utos ng Diyos, manalangin ka, utos talaga ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba, utos din ng Diyos, kalooban din ng Diyos, na ikaw ay nasa prayer meeting. From that time, talaga hindi ko na po talaga pinabayaan. Maaaring minsan, hindi rin po nakakapag-pray, pero laging nandun po ang pag-pray. Laging nandoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, follow God. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kung si Kristo nga, naging masunurin. Di ba? Nakita natin, sabihin na natin, Diyos anak or Diyos. Di ba? Pero naging masunurin po siya. Pero bakit tayo? So si Kristo na nasa katawan tao, nararamdaman din yung mga nararamdaman natin. Kailangan din niya kung ano yung ating kailangan. Pero nagawa po ni Kristo na sumunod sa bawat kalooban ng Diyos. Kaya talagang sinasabi talaga ng Bible sa lahat ng talata dito na talagang siya dumating dito sa lupa upang gawin kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya wala po tayong idadahilan sa Diyos. So we need to follow God. Isang blessings, isang pagpapala, mapalad ka kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung paglayo sa alak, tingnan nga po natin, Ephesians chapter 5 verse 18. So, to follow God, you need to be filled with the Spirit. So, Ephesians chapter 5 verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, kailangan makita po sa atin na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. Yun po talaga ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Puspos. Talaga siya po ay kinakasihan, pinangungunahan ng banal na Espiritu. So, mapalad na sinunod ko ang utos na ito, be not drunk with wine. Diba? Be not drunk. So, itinigil na ang bisyo. So, mapalad ako sapagkat kung hanggang ngayon, kung ako'y nag-iinom pa rin, malamang, matagal na akong patay. Yun lang. Kung hindi man, pabigat ako sa aking magulang. So mga kapatid, naging mapalad dahil sumunod sa kalooban ng Diyos, ng Kristo. So hindi lamang po ito yung mga utos ng Diyos, hindi lang ito yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. Napakarami pa ng mga utos ng Diyos na dapat nating sundin. Na talagang kung iisa-isahin natin, kukulangin ang ating oras, kulang ang gabing ito. Diba? So sabi ng Romans chapter 12 verse 19, na ito isa rin po sa mga sinusunod ko sa mga kalooban ng Diyos. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So iniwasan ko na ang pagganti. Hindi ako gumagawa ng masama doon sa taong gumagawa ng masama sa akin. So mapalad ka kapag hindi ka gumaganti, mapalad ka kapag ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. At sa ganitong paraan, makikita sa iyo na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. So hilingin po natin na tayo ay puspusin ng banal na Espiritu. Tanungin natin this evening, tayo bagay puspos ng banal na Espiritu? Naghahari ba ang banal na Espiritu sa atin? Diba? Kasi nasabi ng Galatians chapter 5, tinan po natin ng Galatians chapter 5 verse 22, 23. Sorry. 22 at 23. Sabi po dito, kung talagang ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, but the fruit of the Spirit is love. So, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. So, kung talagang puspos ka ng banal na Espiritu, naghahari sa iyo ang pag-ibig, and it follows, magkakaroon ka ng joy. Diba? So, yun po yun, na ikaw ay kahit may mga problema, kahit mayroong mga taong galit sa iyo, magkakaroon ka pa rin ng kagalakan, magkakaroon ka pa rin ng peace. So, yun po yun. Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness,
temperance, against such there is no law. Ngayon, kung hindi ka naman puspos ng banal na Espiritu, ito makikita sa atin. Galatians chapter 5, kung hindi po tayo puspos. Verse 19, tinan po natin ang verse 19, 20 hanggang 21. Now the works of the flesh, kasi kung ang naghahari sa atin ay laman, are manifest, which are these: adultery, fornications, uncleanness, lasciviousness, verse 20, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So kung hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu, makikita sa atin ang paggawa ng masama. Diba? Ano ba yung mga masama? Marami po mga masasamang bagay na hindi po nabanggit dyan. Diba? So mga kapatid, lahat ng masama. Maaaring hindi nabanggit diyan, pero alam natin sa ating sarili kung ano yung mga masasama. So yun po yun. Na kung yung mga masasamang bagay na ito yung naghahari sa atin, ibig sabihin, nawawala minsan sa atin, minsan ay hindi tayo napaghaharian ng banal na Espiritu. Ang naghahari sa atin ay ang ating laman, ang ating katawan. Kaya sana ang ating pong Espiritu, pakainin po lagi natin ng salita ng Diyos. Kaya sana, pamayang gabi bago matulog at bukas pagkagising, ay ating pong binabasa ang Bible. Sana'y nandun ang kagalakan nating basahin ang salita ng Diyos. So yung po, be filled with the Spirit. And then, James chapter 1, upang makita sa atin na tayo talagang sumusunod sa utos ng Diyos. James chapter 1, verse 22 hanggang 25. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. 23. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer. Marami sa mga Kristyano, forgetful hearer. Diba? Marami sa mga Kristyano, hindi talaga doer. Maaring doer, pero yung ilan, meron sa mga salita ng Diyos, hindi sinusunod. Yung iba kinakalimutan. Sana, yung mga napapakinggan natin, nababasa natin sa salita ng Diyos, talagang ating isa puso at ating gawin. Kasi minsan, hindi dumarating yung oras sa ating pong buhay na mayroong mga salita ng Diyos, oo, ating naaalala, pero hindi natin na-i-apply sa buhay natin. So kung hindi natin na-i-apply sa ating pong buhay, we are considered na tayo po ay forgetful hearer. Nakakalimutan natin. So kailangan po ng applications. So mga kapatid, don't forget the Word of God. May mga paraan ng Diablo, meron pong ginagawa ang Diablo upang tayo makalimot sa salita ng Diyos. May ginagawa ang Diablo, may ginagawa siyang paraan upang hindi natin masunod ang salita ng Diyos. Alam natin ang mga salita ng Diyos. Yan yung katotohanan. Pero nagkukulang tayo sa applications. Bakit? Sapagkat tayo po ay nadadala ng ating laman. Tayo ay nadadaya ng ating kaaway na Diablo. Di ba? Sa mundong ito, tayo po ay mayroong kaaway na minsan tayo ay naiisahan ng ating kaaway. So yun po yung dahilan na bakit tayo ay nagiging tagapakinig lamang. Hindi tayo tagatupad ng salita ng Diyos. So be doers of the word. Yun po talaga ang followers of God. So mga kapatid, mga minamahal, be followers of God as dear children. So magiging mapalad tayo kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo talagang tagasunod ni Kristo. So huwag tayong magpapaisa sa kaaway natin. Kasi ang gusto ng kaaway, guluhin ang mga mananampalataya. Ang gusto ng kaaway, sirain ang ating buhay.
Diba? Yun ang gusto ng kaaway natin. Na tayo ay tayo darating sa atin dahil meron tayong kaaway na sana huwag naman. Huwag dumating sa atin na tayo yung magbabanggaan. Tayo ang magkakagalit. Diba? Huwag. Kasi kung mangyayari yun sa atin na tayo magkakagalit, diba Romel? Tayong dalawa magkakagalit, balang araw. So nagtagumpay ang kaaway, Brother Edwin, na balang araw iiwan mo itong gawain, tayo magkakagalit. So nagtagumpay ang kaaway. So wag. So yun po yung mga strategy ng ating kaaway. Bigyan ng kung ano yung pwedeng pagkagalitan. Diba? So kayo dalawa ni Brother John Mark, mahal ngayon, close kayo. Nagingitian kayo, ganda na yung mga ngiti, di ba? So balang araw, gagawa ang tiyablo para kayo magkagalit. So ngayon, mahal si Brother Jason, talagang, Pastor, nasa likod niyo ako. Di ba? So sana huwag naman talaga mangyari. Pero ang tiyablo ay gagawa ng paraan. Kaya, be sober. Sabi ng 1 Peter, tingnan natin. Chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. So meron po tayo kaaway ng tiyablo. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about. Yan, gumagala siya, seeking whom he may devour. Kaya mga kapatid, bantayan natin ang ating mga sarili. Sarili natin ang ating bantayan. Kasi baka tayo mismo nadataya ng ating kaaway. Hindi yung ating kapatid ang babantayan mo. Hindi yung kapatid natin na lagi yung titingnan. Sarili natin ang ating babantayan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, if you want to be blessed, you need to follow yan. Sundin natin ang mga kalooban ng Diyos ni Kristo. Kung si Kristo naging masunurin, inaasahan din sa atin, bilang tayo mga tinubos na ng Kristo ng kanyang sariling dugo sa lahat ng ating mga kasalanan na asa sa atin, tayo susunod ngayon sa kanyang mga kalooban. Last, mga kapatid, ang sabi pa rin po dito sa Psalms 128, verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. So, walketh in His ways. So, ikaw ngayon ay dumadaan na sa daan o sa landas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa bagong landas na iyong buhay. So, ikaw ay magiging mapalad kung mananatili ka dito sa bagong landas na ibinigay sa iyo ng ating Diyos. Kung dito ka talaga mananatili na ikaw ay mamumuhay dito sa daang ito. So mga kapatid, mga minamahal, if you want to be blessed, forsake our old nature. Huwag na natin balikan pa yung dati nating pagkatao. Di ba? Huwag na natin balikan pa yung dati nating pagkatao. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So forsake. So magiging mapalad tayo kung hindi na natin babalikan yung dati nating pagkatao. Ang sabi po ng Psalms 119, verses 1 to 3, tinan po natin ang ating pong Bible. So kapag hindi mo na binalikan ang dati mong pagkatao at ikaw ay nagpatuloy sa bagong landas ng iyong buhay, sa landas na ibinigay sa iyo ng ating Diyos, kalooban ng Diyos, ito yung landas ng Diyos na ikaw ay dapat ay nasa kanyang gawain, na ikaw ay dapat nasa ministry, na ikaw ay dapat nasa paglilingkod. So huwag mo itong iwan, huwag mo itong talikuran. So nasabi po dito sa verse 1, Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Verse 2, tinan po natin, Blessed. So mapalad are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart, na talagang hinahanap natin siya buong puso. And then verse 3, they also do no iniquity, they walk in His ways, lumalakad sa kanyang daan, sa daan ng ating Diyos, sa landas ng ating Diyos. Verse 4, tinan po natin, okay, sorry, hanggang 3 lang. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo po ay lumakad sa bagong landas ng ating pong Panginoon na ibinigay sa atin. So,
magiging mapalad tayo sapagkat ipagkakalob ng Diyos yung kanya pong presence. Tingnan po natin yung verse 8 ng Psalms 119 verse 8. Yung kanyang presensya. So ito yung landas So ibig sabihin, dito sa landas nito, makakasama natin ang ating Diyos. Verse 8, I will keep thy statutes, o forsake me not utterly. Diba? So iningatan ko ang iyong mga palatuntunan. Sinunod ko ang iyong mga utos, o forsake me not. Diba? So hindi niya tayo pababayaan. So ibig sabihin, nandun po ang kanyang presensya. Diba? Kaya mapalad ka kung ikaw ay nagpapatuloy doon sa landas na binigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay laging isa sa iyo. I am with you always, even unto the end of the world. So yung sinasabi doon ni Kristo na I am with you always, sasamahan ka niya kung ikaw ay nasa kanyang kalooban. Diba? Kasi sabi doon, teaching them to observe. So kung ginagawa mong utos ngayon ni Kristo, yung kalooban ng Diyos ni Kristo, I am with you. So yun yung pangako. Ibig sabihin, kapag masama ang ginagawa mo, ay hindi ka ingatan dyan ng Diyos. Nagnanakaw ka na, ingatan ka ba? Ay salamat, hindi ako nahuli. Ganun ba yun? So, hindi po ganun yun. So, ang pangako ni Kristo na I am with you always ay kung ginagawa mo ang kanyang kalooban, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So mga kapatid, mapalad ka kapag talagang pinabayaan mo na, hindi mo na binalikan pa ang dati mong buhay sapagkat sa iyo ang proteksyon ng Diyos. Iingatan ka niya. So makakamtan mo ang kanyang proteksyon. Kaya ako'y nagpapasalamat na talagang pumutok man ang bulkan at sa bawat araw sa pagmumotor ko, sa aking pagdadrive ng 4 wheels sa pagmumotor ko, hindi ko sinasabing ako'y magaling. Wala magaling sa pagdadrive. Ang masasabi ko lamang ay nandoon ang pag-iingat ng Diyos ni Kristo. Diba? Maging sa ating pong pagtulog, diba? Kung bakit hindi kayo natutumba dyan sa inyong kinauupuan, diba? Nandun po ang proteksyon ng Diyos. Diba? Maging sa ating pagtulog na tayo nagigising pa sa umaga. Kasi yung ibang tao, hindi na nga nagigising. Natulog sa gabi, hindi na nagigising. Bakit? Kasi minsan, nadisgrasya o nabangga na isang malaking truck ang kanilang bahay ay tulog o hindi na nagising. Diba? So mayroon pong ganong nangyayari. At yung iba naman ay pinabangungot. Pero tayo po sa ating pagtulog, nandun pa rin po ang kanyang pag-iingat. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y inatake, tumaas ang aking tugo. Di ba? So wala naman akong tinawagan. Tinawagan ko si Pastor Sosa. Pero pinag-pray ako ng Pastor Sosa. Hindi ako pinuntahan. Pero ganun pa man, nandun ang pag-iingat ng Diyos. Nagising pa rin ako kinabukasan. Kasi yung kung ganun kataas ang dugo, pwede talaga masama na ang lagay nun. So mga kapatid, mga minamahal, mapalad ka kapag talagang hindi mo na pinalikan ang dati mong pagkatao, ang dati mong buhay. Sa iyo ang kanyang presensya, protection, and then provision. Na talagang nandoon ang provision. So salamat nga po sa Panginoon na kumakain pa rin naman 3 beses sa isang araw. Minsan pinapabayaan ko, pero ganun pa man, salamat, binibigyan pa rin ako ng lakas. Diba? So mga kapatid, mga minamahal sa pagtatapos, verse 6. Tingnan po natin ang verse 6. Sabi po ng verse 6 dito, sa Psalms 128, Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. So mapalad mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Mapalad ka
kung talagang ikaw ibinigyan ng Diyos na mahabang buhay. Siyo po ang mapalad. Hindi po ito material na bagay. Yung sinasabing mapalad po dito sa Bible, hindi ko yung pagkakaroon ng material na bagay. So mapalad ka kapag inabot mo pa yung anak ng iyong anak. Yun po sinasabi dito, yet thou shalt see thy children's children. Makikita mo ang anak ng iyong anak, and peace upon Israel. So mga kapatid, mga minamahal, purihin ng Diyos na tayo, wala man tayong magandang sasakyan, wala man tayong kayamanan sa bangko, wala man tayong magandang bahay, wala man tayong mamahaling damit, hindi man tayo nakakapag-aral sa mga university, di ba? So tayo po ay mapalad. Mapalad sapagkat tayo ligtas, tayo palangip, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, to God be the glory, tayo po ito ngayon. Tayo po yung bungkit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito sa inyong pong banal na salita na aming pong napag-aralan. Nawa po Panginoon, patuloy namin itong isa puso ang inyong pong banal na salita. Sapagkat sinabi mo po sa inyong pong banal na salita, Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Kung iingatan namin sa aming puso ang inyong pong banal na salita, at ito yung aming i-apply sa aming pong buhay, ito po ang maglalayo sa amin sa pagkakasala. At tunay na kung ito'y aming ingatan, magkakaroon po kami ng isang maayos at magandang buhay. Magiging mapalad kami sa aming mga buhay. Sapagkat sinabi mo rin po sa inyong pong banal na salita, Psalms 119 verses 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Isang pagpapala sa amin na kami po ay nakakapakinig ng inyong banal na salita. Isang pagpapala sa amin na kayo po ay nangungusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Isang pagpapala sa amin na binago mo po ang aming pong buhay. Nawa, huwag na namin balikan pa ang dati naming buhay, ang dati naming pagkatao. Nawa'y makita sa amin si Kristo na siyang talagang nangunguna, kumikilos, at makita sa amin si Kristo na ipinapamuhay namin ang inyong pong mga kalooban. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito ngayong gabi. Dalangin ko po aming Diyos, pingin mo po kanilang mga panalangin na kanilang mga mahal sa buhay ay maligtas, ang kanilang mga mahal sa buhay makasama din po dito tuwing araw ng linggo sa pagsamba, paglilingkod, na sila din po ay mabautismuhan. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy at ang mga kapatiran po dito, pagpalain mo rin po spiritually, physically, financially. Hindi ko man po sila magantihan sa material na bagay, I believe kayo po magbabalik sa kanila ng pagpapala. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Brother Luis.